Alright guys, ang mapagpalang araw sa inyong lahat. This is your Rob Trip, your friendly neighborhood. Meron na naman tayong update. Ayan, ano ba yung Maharlika? Ay isang controversial. Ito ba ay, ayan, ipupondo natin para sa gobyerno? At bubuksan na ba ang natatagong yaman ng mga Marcos at ipapasok sa Maharlika? Ayan, ang mga tanong ng mga netizens. Ayan, panoorin po natin ang isang video tungkol dito. Ang MIF ang magiging paraan para ibalik ang pondo mula kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kung ibabalik yung pondong yon, abay, napakaganda at tama ang panahon. Para ang tingin ko, kasi humahanap ng paraan para pumasok yung pondo at para mawash yung pondo. Ayon pa kay Tikia, nasa alanganing panahon ang pagbuo ng isang sovereign wealth fund lalo na sa gitna ng isang global crisis. Dapat anyang maging handa ang gobyerno sa mga posibleng mangyari, kasama na rito ang proseso sakaling malugi ang pera. Hindi rin suportado ng ilang business associations at economic policy groups ang pagkakaroon ng isang sovereign wealth fund sa bansa. Sa isang pahayag, ipinanawagan nito sa pamahalaan na magpatupad na lamang o paigtingin pa ang mga umiiral ng programa para sa iba't ibang sektor. Samantala, iginiit ni Government Service Insurance System o GSIS President at General Manager na si Arnulfo Veloso na kasama sa pag-i-invest ang risk o panganib na malugi. Nais-anya ng ahensya na mabigyan ng sapat o karagdagang benepisyo ang mga miyembro nito. If you want your investment to be on the risk, don't extend it. I have an obligation to my members to be able to pay their benefits. Kontrobersyal din ang paggamit ng salitang Maharlika para sa panukalang Sovereign Wealth Fund ng Pilipinas. Ayon kay Tikia, posibleng Saan mo gagamitin yung pondo? Bakit yung pondong yan? Paano ibabalik sa kanila? Yung bang exposure ng SSS, ibabalik after a year? Kikita ba? Is that an assured interest rate of return? I mean, these are all in this era of skyrocketing prices, inflation. Dapat maging malinaw sa publiko, lalo na sa mga maaapektuhan ang proseso ng investment na gagawin sa ilalim ng panukalang Maharlika Investment Fund. Ayon sa policy expert at political strategist na si Malu Tikia, may mga probisyon pang kailangang pag-aralan na nakasaad sa panukalang batas. Paliwanag ni Tikia, maituturing ding sugal ang pagpili kung saan i-invest ang pera. Dapat anyang masiguro na nasa tamang industriya ilalagay ang pera upang lumago ito. If we all put our money there, what happens if it doesn't fly? If, for example, the loss is like 40 billion in one quarter, what happens? Magtitinginan tayo na wala ang pondo. ang MIF ang magiging paraan para ibalik ang pondo mula kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. At napakahirap mag-accuse pero yung paggamit ng salitang Maharlika is a giveaway. Panawagan ni Tikia, dapat paigtingin pa ng pamahalaan ang komunikasyon nito sa taong bayan upang mas maging malinaw ang mga programa o proyektong nais nitong ipatupad. Alright guys, ayan Maharlika Fund, saan ba mapupunta o malulugi ba? Ayan, abangan natin yan kay ating President Bongbong Marcos. At don't forget to subscribe, Rob Trip. This is your friendly neighborhood. Rob Trip tayo. Thank you so much to support.